Noong Pebrero 1986, kasagsagan ng diktadura ni Ferdinand Marcos, nagsama-sama ang mga Pilipino sa EDSA para ipaglaban ang kalayaan at demokrasya. Tinatawag itong People Power Revolution. Sa loob ng 4 na araw, mula Pebrero 22 hanggang Pebrero 29, nagtipon ng milyon-milyong tao, ordinaryong mamamayan, pare, madre, sundalo at estudyante, para tutulan ang rehimeng matagal nang umapi sa kanila. At ako, tambay lang ako noon. Nakaupo sa kanto. Walang iniisip kundi paano mabubuhay sa araw-araw. Hindi ko inakala na magiging saksi ako sa pagbabago ng buong bansa. Hindi ako leader. Hindi rin ako politiko. Isa lang akong tambay na sumama sa agos ng tao. Ang mga kapitbahay ko, mga kaibigan, nagaya sila papuntang EDSA. Wala akong dalang baril. Wala akong sandata. Pero dala ko ang boses ko. Dala ko ang tapang na makiisa. Ang papel ko? Isa lang akong simpleng Pilipino sa gitna ng milyon. Pero alam kong bawat tao, bawat sigaw ay mahalaga. Nakita ko kung paano nagsama-sama ang iba't ibang uri ng tao. May pare na may hawak na rosaryo, madre na nakangiting nag-aabot ng pagkain sa sundalo. May mga bata pang umaawit ng bayan ko. Sa halip na matakot, naramdaman ko ang tapang. Sa halip na away, naramdaman ko ang pagkakaisa. Sa gitna ng init ng araw, sa gitna ng kaba kung puputok ba ang baril ng mga sundalo, mas nangingibabaw ang dasal at pag-asa. Hindi ko malilimutan nung abutan ng pandesal at kape ang mga sundalo. Mga taong dapat sana'y kalaban, pero sa harap ng milyon-milyon, naging kapatid. Oo, tambay lang ako. Pero ramdam ko na parte ako na isang malaking laban. Hindi laban ng baril o bomba, kundi laban ng puso at pananampalataya. Saksi ako kung paano pwedeng talunin ng pagkakaisa ang takot. Oo, natakot ako. Baka biglang may putukan, baka magulo, baka mamatay ako doon. Pero higit sa lahat, na-inspire ako. Parang bigla akong nagkaroon ng dahilan. Na kahit ako, walang trabaho, walang pera, may halaga pala ang presensya ko. Dahil lahat kami nagsama-sama. Isang bayan, isang tinig. Ang natutunan ko sa people power ay simple pero malalim. Hindi mo kailangan maging makapangyarihan para makagawa ng pagbabago. Kahit tambay ka lang, basta kasama sa bayanihan, may ambag. Hanggang ngayon, dala ko ang aral na iyon. Sa bawat eleksyon, sa bawat protesta, sa bawat pagtindig para sa tama, naroon ang diwa ng EDSA. Pinapaalala nito na ang demokrasya ay hindi libre, kundi pinaghirapan at pinaglalaban. Pebrero 1986, 4 na araw na nagbago ng kasaysayan. At ako, isang tambay, naging saksi, napatunayan ko, kahit sino may boses. At kapag nagsama-sama ang bayan, walang diktador ang nakakahadlang.